Sa ibang balita, patay ang isang TNVS driver na binaril sa loob ng minamaneho niyang sasakyan sa Caloocan. Nakuhanan sa dashcam ng sasakyan ang pamamaril ng suspect na pasahero. Yan po ang aking sinaksihan. Dito na tayo sa highway, sa Bagong Silang. Sa dashcam video na ito, nakuha mismo sa sasakyang minamaneho ng TNVS driver na si Eric Robert Sonko. Magkausap sila ng kanyang pasahero. Hindi masyadong malinaw kung ano ang susunod nila pinag-usapan. Pero sinabi ng TNVS driver na huwag mag-alala ang pasahero. Lapit kita sa inyo, huwag ka lang lumapit sa akin. Ang lalaki pilit tumatayo at lumalapit sa driver. Ano nyo lang sir, baba nyo lang ako sir. Di alam kita doon sa inyo. Alam kita sa inyo. Dahil huwag na, huwag mo ako lalapitan po. Huwag mo ako lalapitan. Huwag mo lalapitan po. Huwag na sir, huwag na. Itinaas ng driver ang kaliwang kamay niya para pigilan ang suspect na pilit tumatayo at lumalapit sa kanya. Huwag sir. Sir, bibigyan dahil sir. Huwag mo ako lalapitan po. Huwag mo ako lalapitan. Bumunot ang pasahero ng baril at binaril ang driver. Ayon sa Caloocan Police, nangyari ito alas 3 na madaling araw kahapon sa Bagong Silang, Caloocan City. Naaresto ang suspect sa bahay nito sa Bulacan. Inaalam pa ang motibo ng pamamaril, pero sabi ng Caloocan Police, nagkaroon daw ng argumento ang dalawa na hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan. Ipapa-enhance daw nila ang dashcam video para matukoy ito. Ayon sa Caloocan Police, humingi ng tulong sa mga tanod ng Barangay 188 sa Caloocan ang suspect dahil hinahanap daw nito ang kanyang asawa. Hindi umano ito taga Caloocan at bago pa lang sa lugar, dinala siya ng mga tanod sa Tala Police Substation. Dahil daw sa kagustuhan nito makauwi, nag-book ang mga pulis ng isang TNVS para maihatid ang suspect sa ibinigay na address sa Bulacan. Nang makausap ko ang suspect sa police station, ma'am. TNVS. Para malaman ng asawa ko, ma'am, nakulong ako. Ah, gano'n? Kaya mo binaril? Hindi, ma'am. Ano? Isuyo ako, ma'am, na papuntahin sa jail yung sa police station yung misis ko, ma'am. May gusto ka bang sabihin to sa pamilya nung biktima na binaril Ma'am, mo? sa ano na lang, ma'am, sa Sa? hearing na lang, ma'am. Hindi ka... Doon na sa husgado, ma'am. Nagsisisi po ba kayo? No comment lang ako dyan, ma'am. O, sige. Sa korte na lang. Hindi po katanggap-tanggap. 3 po yung anak namin. Tsaka yung baby namin, 8 months pa lang. Bibinyagan pa lang. Pero wala na po siya. Ano po sana ang... Marami pong pangarap yung asawa ko sa hostisya po. May pakiusap din siya sa mga nagpapakalat ng video at nagsusulat ng masasakit na komento. Huwag po agad man-judge. Base lang po sa putol na video. Ang asawa ko po ay hihahatid lamang ng maayos at ligtas sa bahay ng pasahero base sa kanilang tungkulin bilang TNVS driver. Ang bili na sa kanya nang nag-book sa kanya, baka daw mapahamak yung pasahero dahil madaling araw na po yun at wala nang masasakyan. Ngayong hapon ay in-inquest na dito sa Caloocan City Prosecutor's Office ang suspect at mga kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ang mga kasong isinampa ng pulisya laban sa suspect sa pamamaril. Batay sa autopsy report, nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala na pumasok sa kanyang kanang sentido at tumabas sa kaliwang bahagi. 2 fired cartridge cases ang nakuha sa loob ng sasakyan na isinailalim na sa ballistics examination. Nakuha sa suspect ang ginamit umanong kalibre 45 baril. Malinaw, ano, na talagang binaril ng suspect natin. Siya mismo ang sumakay doon, siya ang naibok doon. Inilagay sa administrative relief ang pulis na nag-book ng TNVS habang isinasagawa ang investigasyon upang alamin kung may pagkukulang sa proseso at kung kailangan baguhin ang mga protocol sa mga kahalintulad na sitwasyon. Hanggang sa Indonesia, nagtaas ng tsunami warning dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. 9 na lokasyon doon ang nagtala ng tsunami na umabot sa hanggang 2 talampakan ang taas. Nagtaas din ng tsunami warning ang Japan, Malaysia, Vanuatu at Guam. Ayon sa PHIVOLCS, paggalaw sa Cotabato Trench ang nagdulot ng pagyanig sa Mindanao. Halos 5 dekada na ang nakakaraan noong pagmulan din ito ng malakas na lindol na kumitil ng nasa 8,000 buhay. Saksi si Rafi Tima.
Sa nakaraang 50 taon, 3 beses lang nagtala ang Pilipinas ng lindol na magnitude 7.8 pataas ang lakas. Isa rito, ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon noong 1990 na kumitil ng mahigit 1,000. Naitala sa lupa sa Rizal, Nueva Ecija ang epicenter ng lindol. Matinding pagyanig ang idinulot nito sa Baguio City, Camaratuan City, Dagupan City at San Fernando City hanggang sa Metro Manila. Ang isa pa ay noong 1976, halos 50 taon na ang nakakaraan. Ang magnitude 8.1 na lindol na tumama sa Moro Gulf at nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang lindol pasado hating gabi kung kailan marami nang natutulog. Tinatayang 8,000 ang nasawi, mahigit 10,000 ang nasugatan, mahigit 70,000 ang nawala ng tirahan. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976. Dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Gaya ng lindol noong 1976, paggalaw sa Cotabato Trench ang pinagmulan ng magnitude 7.8 na pagyanig kaninang umaga. Parehong sa dagat ang epicenter ng dalawang lindol. Pareho rin intensity 8 o very destructive, ang pinakamataas na naitalang intensity. Pero mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol kanina. Noong 1976, 85% ng mga pagkamatay noon dulot ng tsunami ayon sa PHIVOLCS. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang pinagmulan ng pagyanig kanina. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ng malawak ang pinsalang dulot ng lindol. May kababawan daw kasi ang 33 kilometers na lalim na bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw kanina. Tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Dati nang sinabi ng PHIVOLCS na may tuturing na mababaw kung mababa sa 30 kilometers ang lalim ng epicenter. Halimbawa ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu noong September 30, may lalim lang na 5 kilometro. 79 ang nasawi. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na ilang lugar ang nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng lupa at ng mistulang likido dahil sa lakas ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Bukas, magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ang nangyaring lindol. Ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na manguna sa pagtugon sa sakuna. Pinahanda na rin sa DSWD ang paunang tulong. Dumating na rin sa General Santos City sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon at DOH Secretary Ted Hermosa. Naroon din ang mga kinatawan ng Defense Department, OCD, DepEd at DSWD. Sa taya ng DPWH, nasa 1 bilyong piso ang halaga ng danyos sa iba't ibang gusali sa Jensan pa lang. Papunta ako doon ngayon at titignan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madagyan ng pagsasaayos. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Handa raw mag-inhibit si Senador Erwin Tulfo kapag natuloy na ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Tugon niya ni Tulfo matapos hingiin itong kondisyon sa pagdalo sa pagdinig ng 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Nagkaroon ng consultative meeting ang komite kanina pero hindi dumalo roon ang 18 dating bodyguard. Saksi si Ian Cruz. Nagsisimula na ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block kaugnay ng flood control scandal nang dumating sa Senado ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo. Pasado 10 ng umaga,
Nagpunta si Senador Robin Padilla sa session hall para hanapin ang mga dating bodyguard ni Ko. 10:08 ng umaga, nakita sila ni Padilla sa lobby na problemado pa rin sa QR code ng mga bisita. Bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang. Pupunta sila. Pero bakit sa office mo, sir? May press con muna. May Ako ang press. pumili. Ako ang nag-request. Okay, sir. Sir, pero pupunta kayo sa hearing? Pupunta kayo sa hearing? Pero hindi pa rin sila makaakyat dahil sa mga di-planchadong QR code ng visitors form. 10:43 ng umaga o makaraan ng isang oras ay nakaakyat na sina Baligod. Pero imbes sa session hall, dumiretso sila sa tanggapan ni Padilla para sa isang press con. Kasabay niya na isinasagawa na noon ang consultative meeting. Nakakadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Wala man ang 18, tinalakay naman ang kanilang joint affidavit. Pinuna ni NBI Director Melvin Matibag ang anyay kahinaan at pabago-bagong testimonya ng mga ito. Ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Si Senador Tito Soto, nakikisimpatya raw sa 18 dahil parang nagagamit daw sila sa naratibong gustong ipalabas ng gumawa ng joint affidavit. Nasingit ako somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit noon, lalo na yung 5, hindi ako binanggit. Pero pagdating nung pseudo hearing, ay pilit itinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit. Dahil ilang beses nang nililinaw ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Marines na hindi nila naging miyembro ang ilan sa 18. Mungkahin ni Senador Raffy Tulfo. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Consultative Committee meeting pa lang ang isinasagawa ng komite. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, hindi pa raw kasi nahalal ang ibang miyembro ng komite. The chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Nauna nang humarap ang 18 sa pagpapatawag ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block noong Huwebes. Pero ayaw itong kilalanin ng Blue Ribbon Committee nang tinaguriang new majority, kabilang ang chairperson nitong si Senator Erwin Tulfo. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Kasabay niya na muli niyang pinabulaanan ang alegasyong dinalhan siya ng pera. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. Panatanghali, tinapos na rin ang consultative meeting para raw makatutok ang mga senador sa lindol sa Mindanao. Depensa ni Senador Padilla sa mga nagsasabing peke ang pagdinig ng kanilang paksyon noong Huwebes. Demokrasya itong bansa na ito. Kung ano sabihin nila, side nila yon. Ganun din naman yung sinasabi ng aming Senate President na ang nire-recognize na ay yung aming hearing. Ang abogado ng 18 dating bodyguard ni Ko, sinabing handa silang humarap kahit sa pagdinig ng Gatchalian Block. Pero tutulaan niya siya kung pangungunahan nito ni Senador Erwin Tulfo
na inakusahan ng 18 na tumanggap ng mali-maletang pera. Sino ho ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous. Handa raw Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit kung maghihiring na ang kanyang komite. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit. Ayon naman kay Senador Gatchalian, iimbitahan pa rin daw nila ang 18 dating bodyguard ni Ko. Dito na sila sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama o pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila, this is the best venue to tell the truth. Ang sinisi ni Baligod sa di pagdalo kanina ay ang naantala umanong pagpapapasok sa kanila. Meeting, consultative meeting. Sayang yung opportunity. Na-delay kami sa entrance din kasi. Halos sabay natapos ang presko ng 18 at ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na nag-imbita sa kanila. Sa press conference, tinanong si Baligod tungkol kina Senador Mark Villar na nahatiran umano ng mali-maletang pera sa Las Piñas pero di nabanggit noong Huwebes. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Nasa affidavit din ang paghahatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda pero paglilinaw kanina. Kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Pagkatapos ng press con, dumiretso sina Padilla at Baligod sa tanggapan ni Senador Tito Soto. Matapos ang halos isang oras, ay lumabas si Padilla at sinabing si Baligod na ang kausap ni Soto. Nang lumabas si Baligod, sinabi niyang kaibigan niya si Soto. Anya, ipinaliwanag din niya kay Soto na na-delay sila sa gate ng Senado. Kung ipapatawag daw muli sa pagdinig, ay dadaluan niya ang mga kliyente. May 14 pa raw na dating tauhan din ni Ko ang pwedeng tumistigo. Attorney, malaki ba pasabog nila talaga? Tingin mo? Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, nationally elected. Oo. Aabot ang Malacanang, sir? Ang kwan? Kapangalanan? Pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Nais din daw makausap ni Baligod si Tulfo. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi.